So ito yung sunod. Ano yung sunod? Nako, dito na tayo mga kababayan. Kay Alan Cayetano. Bakit? Yung kay Alan Cayetano mga kababayan, namimiligro po si Alan ngayon. Ramdam ko talaga mga kababayan, namimiligro si Alan. Bakit? Ganito po kasi mga kababayan. Kung napansin ninyo, mukhang 3 araw na yatang tahimik si Alan. Mukhang 3 araw na yatang hindi nag-iingay si Alan. 'Di ba kasi dapat ngangal-ngal sila diyan sa hearing dapat, eh. Yung sinasabi ni Rapi Tulfo na tanga, yung stupido, yung mga gano'ng salita. Dapat mag-react si Alan Cayetano diyan, eh, pati si Pia, pero tahimik sila. Bakit kaya? Kasi po mga kababayan, ganito po kasi 'yan. Saglit lang, saan na ba 'yun? Ganito po kasi ang mangyayari mga kababayan na kung saan ay, dadalhin na po, mga kababayan, dadalhin na po ni Ping Lacson sa ombudsman ang listahan ng, Taguig, mga kababayan. Taguig, flood control. Patay tayo dito. Naku po, mga kababayan, grabe 'no? Natatawa ako sa mga Pilipino, pre for Nepal, tangay pag-pray ninyo yung nangyari sa Pilipinas bago nyo unahin yung Nepal. Eto mga kababayan, dadalhin na ni Ping Lacson. Ito po. Ayan, dalhin na sa ombudsman. Patay ka diha. Alan Cayetano ni Lacson. Hala, patay tayo dito. Dadalhin ito na mga kababayan. Kahon-kahong dokumento ng mga proyekto sa Taguig, dadalhin na sa ombudsman. Napatay tayo diya, mga kababayan. Petra, sabi ko nga kay Alan Cayetano, maghanda na siya kung anong sakit niya. Oy, Senator Alan, maghanda ka na kung anong sakit mo. Si Jinggoy hindi na makalakad. Nung nakaraan, ang sabi, safe ka. Ngayon di na makalakad si Jinggoy. Maniwala ka sa akin, Alan. Kaya ikaw kailan ka malumpo? Wait lang mga kababayan, may ads. Inaantay ko talaga, kailan kaya malumpo? Dalhin sa ombudsman ng ilang mga kahon ng dokumento mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH ayon kay Senator Ping Lacson. Naglalaman ito ng mga opisyal na dokumento na may kinalaman sa kanilang case studies sa mga proyekto sa Taguig City na iniugnay sa flood control scam. Bukod dito, sinabi rin ni Senator Lacson na pinag-aaralan na ng Land Registration Authority ang materyales mula sa Philippine Reclamation Authority kung may mga titulo sa bahagi ng reclamation sa Laguna Lake. Patay. Yan ang sinasabi ko. Ayan, ito pa. Himas rihas ka ngayon, boy, 10K. Sabi nung nag-comment. Naku, malamang tatakbo na yan sa ibang bansa si Cayetano. Iyak na Petra, dadamputin ka. Non-bailable yan. Akala nyo kasi habang buhay kayong untouchable. Good job. Ayan, ayan na, 10K. Admin ni BBM lang ang pinakamalinis na admin. Pati mga kaalyado nito, walang bahid na korupsyon. Naway mabuhay kayo habang buhay, mga 200 years old or more. Monitoring from Alabat, Quezon. Good move, Senator Ping. Ito na, paktay ka boy 10K. Hinihintay mo doon. Doon mo ipakita kung paano ka magbasa ng Biblia. Pinakamalinis na administrasyon ngayon, walang bahid korupsyon. Ulit-ulit naman tong animal na to. Ikulong na yan. Nako, magkakasakit yan yung mga Cayetano. Halaka, meron talagang ebidensya, anomalya sa Taguig. Sabi ni Peter, wala daw. May mag-iibang bansa na naman dahil sa sakit. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan. Ako napansin ko talaga, si Alan Cayetano at si Pia na nahimik. Duda ko dito, maglibyan. Tapos sasabihin may sakit. Kasi, take note mga kababayan, kung naalala ninyo,
si Loren Legarda nag-extend yung sakit. Oh, nag-extend yung sakit. Nag-extend yung pag-absent. Bakit? Kasi may sakit na rin. Mga kababayan, ito Kung mga kababayan, kung kung si Alan Cayetano, sa pagkakaalam natin ngayon, wala pang sakit yan, pero magulat tayo, magkakasakit yan. Si Loren nga kalakas-lakas lang nagulat tayo, may lang problem na di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan putang ina talaga itong mga politiko sa Pilipinas, ang sarap pagsilaban. Noong hindi pa naimbestigahan, putang ina, kalalakas. Tingnan nyo si Marcoleta. Ang lakas mambadagol sa Senado kung bumanat, wagas. O si Alan Cayetano, ang lakas-lakas bumira. Anong nangyari ngayon? Nanahimik, magulat kayo, magkasakit. Si Loren Legarda, nung hindi pa nakasuhan, putang ina, nakalipat pa, sumasagot-sagot pa. Tapos ngayon, makikita nyo, ayun, nag-extend na. Ang paalam, August 3 to 5. Ano na ngayon? 27 na, 28 na bukas. O mamaya pala. So mga kababayan, may ads lang. Diyos ko mga kababayan. Seryoso raw ang sakit na iniinda ni Senator Loren Legarda ayon kay Senate President Win Gatchalian. Kaya naman hindi pa raw masabi kung kailan makakabalik ang senadora na hindi rin daw sumisweldo. Nagpabalik si Mean Los Baños. Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no, we're personal friends as well, no. So nasabi niya yun na meron siyang sakit na seryoso. Mga ganitong sakit kailangan din seryosohin talaga. Hindi na idinetalye ni Senate President Win Gatchalian, pero ang malinaw, meron daw seryosong sakit si Senator Loren Legarda na nasa ika-4 na medical leave extension ngayon. Ayon pa kay Senate President Gatchalian, hindi kinukuha ni Legarda ang kanyang sahod mula nang mag-medical leave siya. Gayon din daw ang mga nakakulong na sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Maging ang pugante si Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa ni SP Gatchalian, sa ngayon, hindi niya alam kung kailan babalik si Senator Legarda. Nitong Lunes, in-extend ng senadora ang medical leave hanggang September 1 to 2. Kinumpirma yan ni Senate Secretary Renato Bantug. Unang nag-file ng leave si Legarda noong August 3 to 5 hanggang sa ginawa niya itong August 11 hanggang 12. Na-extend ulit hanggang August 17 to 19. August 24 hanggang 26. Unang sinabi ng Office of the Ombudsman na suspicious ang sunod-sunod na medical leave extension ni Legarda. Dahil kasabay niyan, nahaharap siya at kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa reklamong plunder at graft sa preliminary investigation ng Ombudsman. Kaugnay ito ng 10 bilyong pisong Putang ina talaga mga kababayan. Inintay ko talaga si Alan. Excited ako. Kung si Loren may lang problem, ano kaya yung kay Alan? Putang ina, nakita ko si Jinggoy, Ang haba na ng bigote. Ang haba ng bigote. Tapos maglakad. Gumagano na. Gumagano na si Jinggoy. Diba? Kung nakita nyo, hindi na makalakad. Putang ina. Noong hinuli siya, ang lakas-lakas pa nun. Ngayong nasa loob ng kulungan, hindi na makalakad. Tapos, makita niyo si Loren. Kamakailan lang may advice pa kay John Vic. Palipatin ko yung isa sa kanila para makumpleto na sila. Am I right? Sabi naman ni John Vic, just right, that's right. Tapos magulat-gulat ka. Nag-sick leave, may lung problem. So ano ito, malakas uminom? Baka lasinggera to si Loren. Kasi di ba, magkaroon ka lang naman ng lung problem kung nagyoyosi o malakas uminom. Di ba? So ano to, si Loren Legarda pag natulog nakataob, nahirapan huminga. Kaya nagka-problema yung lung. Baka nahigop niya yung mga alikabok sa higaan. 'Di ba? Ay Diyos ko mga kababayan. Ito na naman tayo
Dipoga talaga, mga kababayan, lintian talaga. Diyos mio, Marimar. Continue. Projects. Una nang nag-file ng 2 buwang leave sa Kongreso si Reviste. Ayon sa Travel Authority ni Reviste, mula July 26 hanggang September 24 ang kanyang leave para bumisita sa iba't ibang bansa. Unang naiulat na magkasama ang mag-ina sa France. Wala pang bagong pahayag si Legarda pero active siya sa kanyang Facebook page. Kung matatandaan din noong August 7, nag-post sa Facebook ang senadora na kinukumpirma ang kanyang medical leave. Humiling din siya sa publiko na huwag bahira ng maling conclusion ang kanyang biyahe at huwag din daw iugnay sa anyay mga paratang na walang katotohanan at batayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no, we're personal friends as well. So, nasabi niya yun, meron siyang sakit na seryoso. Pansamantalang inilabas ng kulungan kahapon si Senator Jinggoy Estrada at dinala sa isang pribadong pag-abutan sa San Juan City para ipasuri ang kanyang iniindang osteoarthritis o ang pananakit ng kanyang kanang tuhod. Matapos na sumailalim sa X-ray at MRI sa ospital, dito na diskubre na may meniscus tear o punit sa meniscus si Senator Jinggoy. Ang meniscus ay isang matigas at rubber na cartilage na matatagpuan sa kasukasuan ng tuhod. Ito ang nagsisilbing unan o shock absorber sa pagitan ng buto sa hita at buto sa ibabang binti. Ayon kay Dr. Fernando Siquia, isang orthopedic surgeon, karaniwang isinasailalim sa operasyon ng mga ganitong uri ng kondisyon. Alam niyo ba kung bakit ang sakit? Alam niyo ba kung bakit ang sakit ni Jinggoy sa tuhod? Lagi kasi lumuluhod. Mapagdasal si Jinggoy. Resulta yan ng mahilig lumuhod. Mapagdasal. Kapag ang mga taong mapagdasal, gumaganon kasi yan eh. Ama namin, sumasalangit ka. Gumaganon kasi. Mga kababayan, lumuluhod, gumaganyan. Kaya tuhod talaga ang maapektuhan. Siyempre, malaking tao, mabigat yung katawan. So kapag lumuhod ka ng 24 hours a day, o 24 hours a day, 12 hours a day, talagang mahihirapan yung tuhod mo talaga. Diba? Wait lang ha mga kababayan kasi mukhang yung aso ko. Saglit. Di pala. Kaya, alam nyo na, mga kababayan. No, ramdam ko yan eh. Ako nahuhulaan ko yan na ang sakit ni Jinggoy sa tuhod kasi laging lumuluhod, nagdadasal. Si Loren Legarda, kaya nagkaroon ng lung problem dahil hindi makahinga sa sobrang stress, laging iniisip, tapos kinakabahan kasi alam niyang makakasuhan ng anak niya. Tapos, ito namang si Alan Cayetano, alam ko yung magiging sakit ni Alan eh. Alam ko yung magiging sakit ni Alan. Hair ingrown. Hair ingrown. Yan yung magiging sakit niya. Ang idadahilan niya ni Alan, meron siyang, basta sa Biblia niya makukuha ang sakit na yan, sa Biblia. Parang magiging yan eh, sasabihin niya yan, yung kamay niya nabubutas, tapos pag humawak siya sa tao, nakakagaling siya. Parang, basta anong tawag niyan? Mga kababayan. Basta, ako, inaantay ko talaga na si Alan, may sakit yan. Diba? Kaya alam nyo na, mga kababayan, ihahatid na ni Senator Ping Lacson sa ombudsman. Kaya ako po nanawagan na sa mga kaalyado ni Sara na mga politiko magnanakaw, mag-isip na kayo ng sakit. Kasi hindi kami excited makulong kayo eh. Excited kami magkaroon kayo ng sakit. Kasi
common na sa Pilipinas kapag ka nakulong sa kasong plunder, nagkakasakit. Si Gloria nga eh. Kita namin nagkaroon ng bracket sa liig, tapos nung binigyan ng pardo ni Digong, aba, tinanggal yung bracket, sumayaw na ng My Heart Goes Sha-la-la-la-la, Sha-la-la in the morning. Si Jinggoy nakita namin, no? Umuugod. So we saw that it was a complete tear in what is known as, they would call it the root of the meniscus. So it's a pretty bad tear. Kasi pag napunit yung meniscus at that point, it's as if you have no meniscus at all. Pero I explained to the senator na these types of tears usually end up with surgery. Because pag you have a complete tear of the meniscus at the root level, then it is as if the meniscus is not functioning anymore. Batay sa pagsisiyasat ng doktor, sinasabing nangyari umano ito habang tumatayo si Senator Estrada mula sa pagkakaupo, kung saan napilipit ang kanyang kaliwang tuhod dahilan para mapunit ang kanyang meniscus. Sa ngayon, binigyan muna ang senador ng gamot na kanyang iinumin upang maibsan ang pananakit at pamamaga ng kanyang tuhod. Ayon sa mga doktor, kailangang obserbahan ang kondisyon ni Senator Estrada at kung hindi mawawala ang pananakit ay maaaring irekomenda nila na manatili muna ito sa ospital. Samantala, pinabulaan na naman ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang mga kumakalat na balita sa social media na nadulas umano si Senator Estrada sa banyo ng Quezon City Jail. Subalit paglilinaw ng BJMP, naglalakad lamang sa hallway ang senador noong August 26 nang bigla umanong sumakit at lumagutok ang kanyang kaliwang tuhod na sinasabing dati na nitong kondisyon. Matapos na magpa-MRI at kumonsulta sa doktor, ibinalik na rin sa Quezon City Jail kahapon ang senador. Si Senator Jinggoy Estrada ay nahaharap sa kasong plunder at graft na may kaugnayan sa isyu ng maanumalyang flood control projects. Kita nyo, nagkakasakit bigla. So si Cheese, ano kayang sakit ni Cheese sa pati ni Joel Villanueva? Hindi natin alam. Abangan. Si Cheese, si Joel, madadamay din yan eh. Abangan natin. Basta ako, inaantay ko talaga ngayon si Alan Peter Cayetano. Ano kayang sakit? Baka magdadala na ng manok yan pagdating sa kulungan. Kasi di ba pag sinabi natin Peter, manok ni San Pedro. Di ba? Eh, tanong ko lang mga kababayan, bakit ang sabi may manok si San Pedro? Ano ba yan si San Pedro sa langit? Mananari? Hindi ko alam, lagi kong naririnig, susunduin kini San Pedro sa langit. May dalang manok. Si San Pedro ba bago namatay, mananabong ba yan? Hindi ko alam yung kwento ni San Pedro eh. Basta ang sabi may manok daw na pula. Hindi ko alam mga kababayan, basta yun yung sinabi. Sunduin ka ni San Pedro, may dalang manok na pula. Hindi ko kasi alam. Yun kasi ang sabi. Si San Pedro daw nandun sa langit naghihintay. Magdadala daw ng manok na pula. Di ba pag sinabing Peter, may manok na pula, baka magdala ng manok si Alan. Ang sakit ni Alan, sakit sa sabungan. Sakit sa sabungan. San Pedro. San Pedro Cayetano. May dalang manok na pula. Ay, nako. So, yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nako, Diyos mio Marimar, no? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Nako, Diyos ko po. Oo. Ay, nako. Senator Alan, maghanda ka na ng manok na pula. Magsabong na kayo sa loob ng kulungan.
Nako, Diyos ko mga kababayan. Tapos pagdating sa kulungan, si Alan naging pastor. Magdadala ng Bible yan doon. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. And see you tomorrow. God bless. Bye-bye. Maraming salamat po.